So, ayun na nga mga idol. So, magandang hapon sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong experiment po tayo ngayon. So, kung nakita nyo dun sa thumbnail mga kantors, yung ating scope mount is ginawa nating no limits. So, kung napapanood nyo to mga kantors, ibig sabihin natapos natin yung project. So, mga kantors, sana samahan nyo ako dito sa gagawin nating project mga kantors at sana masubaybayan nyo mga kantors yung kung paano at kung gusto mong din gawin yan mga kantors kung ikay bibira ng long range at wala ka ring budget para sa no limit scope mga kantors, sigurado ako ito yung swak para sa'yo. So yun mga kantors, sana suportahan nyo, sabayan nyo ako dito mga kantors. So stay tuned lang mga kantors at titirahin na natin to. Pero bago lahat natin mga kantors tirahin yan ay magpapasalamat lang pala ako sa mga bago nating subscribers, sa mga nagsusuporta sa ating mga videos, sa mga silent viewers natin. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po ng ating YouTube channel at sana masuportahan nyo po yung ating mga videos. So thank you po ng marami sa mga nanonood sa ating hunting vlogs, tutorial vlogs, sa lahat po ng ating mga vlogs. Kung wala mang kwenta sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. So yun mga kanto, sana ipapasok na natin. So yun mga kantos, ito nga pala yung bago natin simulan is ito nga pala yung ating bibiradahin ngayon. Ito. Yun. So ito mga kantos is adjustable scope rings din to mga kantos. Pero yung na-adjust nito is scope height lang. Pakita ko sa inyo. Ito mga kantos. So yan. So meron siya mga indicator dito. Yan. Nakikita nyo yan. Nakita naman yan ng tapos, naangat mo lang siya mga ka-hunters. Yun. Yan. Pinakamababa sa kanya. At yung pinakamataas sa kanya is ito. Yan o. Yan yung pinakamataas sa kanya. So, scope height siya. Pwede mo rin siyang gawin pang tilt ng scope pero hindi ka pwede lumamang ng 1mm. Ibig sabihin ng 1mm mga ka-hunters, ito mga ka-hunters na guhit na yan. Yung difference yan is 1mm. So, diba, dalawang scope mo. Halimbawa, ito yung sa unahan at ito yung sa likuran. So, pag yung sa likuran, inangat mo na ng 2mm. Dapat yung sa unahan, iangat mo rin siya ng 1mm. So, hindi mo siya pwedeng iangat ng 2mm tapos hindi mo gagalawin yung unahan mo. So, masisira yung scope mo dyan mga ka-hunters. So, gawin natin to mga ka-hunters. Ang gusto natin gawin dito mga ka-hunters is ito, gumaganyan. So, hindi naman ganyan kagrabe. Parang ganyan lang. So, parang nag-i-slanting lang siya ng ganun. So, yun. So, yun ang gagawin natin dito. So, para maalis natin, para magawa natin yan mga kantos, kailangan natin linisin yung mga ngipin. So, may mga ngipin yan. Okay. Bigyan ko kayo ng pick mga kantos ng ngipin ito. So, yung aalisin natin kabilaan is 0.5 lang na millimeter. So, hindi tayo pwedeng sumobra sa 0.5 kasi baka masyado na siyang maluwag dito at hindi na siya mag-grip. So, ito may mga ngipin din. So, hindi na natin gagalawin to. Ito lang. Dadahan-dahanin natin itong mga kantos gamit itong liha. So, itong liha naman is ito 180. So, magaspang na to mga kantos. So, hopefully mga ilang daan lang to. So, ang gagawin natin is dadaan natin ng ganyan, isa. Tapos sa kabila naman isa, tapos sa kabila naman isa hanggang maipasok natin dito. So, i-estimate na lang natin yan kung ilang daan ang pwede natin, ilang beses natin pwede idaan sa liha to. So, yun mga kanters, sana po suportahan nyo at maganda yung resulta nito. So, para makabira din tayo ng mga long range. Yun mga kanters, stay tuned lang. So, ito mga kanters. So, dito tayo kasi pantay yung plywood. So, dito ko lang ito i-press. Isa, dalawa, kabila naman, isa, dalawa, kabila ulit, try natin, konti na lang. Actually, ano. So, konti na lang mga kantos kasi
Nagpit pa eh. So, may papasok na natin. Pero, mahirap na iangat. So, kailangan natin may angat. So, yun mga kantos, oh. So, kaya na natin siya maangat dahan-dahan. Yan na. So, kita nyo. Oh. So, pwede na natin siya mayuko. So, try natin mga kantos na merong screw. Lagyan ko lang ng screw. So, hindi siya ano. Yan, iangat natin. Ayun, oh. Naangat na natin, oh. Ah. Tapos higpitan natin halimbawa ng ganyan. Try natin mga kantos kung magagalaw natin. Ayan. Yun, wala mga kantos. Oh. Ayos! Ayan, oh. Pwede na. So, ganun din ang gagawin natin sa isa, sa unahan. So, hindi ko na nabilang. Siguro mga 18 strokes siguro each sides. Basta alam natin mga kantos is more than 10. So, eto mga kantos is okay na to. So, ito naman. So, eto naman, tatapusin ko lang mga kantos. So, nakita niyo yung ginawa ko dun sa isa. So, eto naman. Sige mga kantos, stay tuned lang at tingnan natin ang result pag yung dalawa na nagawa na. So, ayun na nga mga idol. So, eto nagawa na natin. So, yan. So, naangat na natin siya. Tingnan nyo. Medyo snag lang siya pero okay lang. Yan, naangat na natin. Tapos pwede natin yuko. Yan. So, ganun din dito sa isa. So, dinak natin. So, yan ang screw niya, oh. So, pero yan, oh. Yun. So, testing na lang mga ka-hunters. So, okay naman to kasi halimbawa, ginalaw natin. So, hindi naman tayo gagalaw ng grabe. So, baka kaunti-kaunti lang yan. So, mas maganda yung medyo may kapit siya pero naaangat mo lang. Pero may kapit kasi para dahan-dahan mo rin na siya ginagalaw. Kung halimbawa, meron kang screw na manipis, ipasok mo lang dito para umangat siya na dahan-dahan lang sa anong gusto mo na Tapos halimbawa ito mga kantos, oh. Ganyan, oh. So, yan, tilt ng scope mo yan, grabe na yan. So, subukan natin mga ka-hunters higpitan. Tingnan natin kung kaya natin maibalik sa dati. So, yan. Balik natin. Wala. Wala mga ka-hunters. So, yan na siya. So, pwede natin gamitin sa hunting. So, pero wala talaga. So, yung kagandahan dun mga kanto sa ginawa natin kasi hindi natin inubos yung ngipin niya para may kapit yung etong ngipin. So, eto may mga ngipin pa din to. So, hindi natin to inalis mga kanto. So, hindi natin ginalaw. Sabi ko kanina, eto lang. So, yan, oh. Nilinihan natin. Ano lang, ay yung isa madali ko lang nagawa, nakita nyo nasa 2 minutes lang siguro. Pero yung isa medyo matagal, pero dinahan-dahan ko lang siya hanggang makuha natin yung fine na kapit niya. Kasi ayaw natin mga kantos na marami yung kinain natin dito ng liha, tapos dito mga kantos kakaunti. Yung mga hindi maganda yung scope mo niyan. So ito try pa natin to kung tama yung pagkakagawa natin, pero sa aking mga kantos, sakto naman. Kasi pag sinasalpak natin dito mga kantos, kahit ibalik natin siya ng ganyan. So, walang allowance na grabe. So, yan, oh. Gabuhok lang mga kantos yung nawala. So,
madali-dali mo siya magawa dito sa 180 na liha yung gamit natin. So, madali-dali siya. Tapos pero maganda naman, hindi naman siya magaspang. So, pero kung gusto mo talaga ng madulas to, 1,000 mo na din. Pero, kahit wag na. Or kaya yung pang finish mo na lang, pag palagay mo is madali na siya may pasok, 1,000 mo na lang para dire-diretso na din yung liha mo. Kasi pag liniha pa natin to mga ka-hunters, baka masyado na siyang maluwag dito at baka hindi na kumapit ito. So, ang mangyayari niyan, pag hindi na kumapit siya ng matigas na pag naggalaw tayo, ginamit natin to sa scope ring sa hunting, guys, baka magalaw. So, ang kagandahan dito, meron tayong may mga markings dito. Yan, nakikita nyo yan? Meron tayong mga markings mga ka-hunters. So, dito pwede natin to markahan sa ating kung paano natin siya i-zero sa certain distance natin. Pero maganda lang to mga ka-hunters. Payo ko lang, maganda lang to mga ka-hunters sa plinking. So, sa hunting, hindi ko to ina-advise kasi hindi ka naman puputok ng ganung kalalayo. So, eto mga ka-hunters is, alam ko, baka pwede na natin ito masiro yung erga natin sa 200 yards. Or more than. So, hopefully mga ka-hunters, kaya na natin extreme yung ating unit. So, mayroon na tayong spot. Inaantay na lang natin mag-araro doon. At mag-tractor para maganda na yung putukan natin doon. Doon mga ka-hunters, baka kaya natin doon maglagay ng 300 yards na balloon. Or doon natin matitest ito mga ka-hunters kung paano natin ititilt yung ating scope sa certain distances. So, doon na tayo siguro mag-experiment. Kasi dito mga ka-hunters is madamo pa. So, hindi pa natin makikita yung point of impact natin. So, sana po abangan nyo yung video na yon. At hindi na to tatagal. Talagang titirahin to. Ito na ang pinakaasam-asam ko mga ka-hunters na scope mount. No limit na scope mount. So, ngayon mga ka-hunters, nagawa na natin yan. Wala na. Yan may lock pa siya. May lock yan. Pwede pa natin higpitan para kung anong gusto nating design. Yan. Wala na. Hindi na talaga magalaw. Hindi mo na siya maibalik pag hinigpitan mo. So, maganda. Good job. So sana po suportahan nyo yung video natin at ang gagawin natin dito mga ka-hunters sa ating unit. Hindi ko lang alam, baka bukas try natin to sa ating scope. Hindi naman tayo mag-hunt bukas. Yan. Hindi naman tayo mag-hunt bukas pero try natin to sa scope kung kaya natin kahit mag-zero tayo ng 50 to 100 dahil sabay ko dito sa video. So stay tuned lang kayo. Stay tuned lang kayo mga ka-hunters. Maraming salamat po sa inyong time at panonood sa bago nating experiment. So yun mga ka-hunters, sana po may natutunan kayo mga ka-hunters na namang bagong kaalaman. So mga long range shooter dyan, affordable. 700 lang po ito sa Lazada. So ginawa nating 10,000 plus. Ang alam ko kasi yung no limit mga ka-hunters is 10,000 plus. So 9,000 to 10,000. Ito, no limits So sana po nagustuhan nyo yung ating video. Thank you po ng marami. God bless. Sana panoorin nyo. Stay tuned.